Ano ang epekto ng paghahari ni Kristo sa buhay mo at sa buong mundo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Joshua Ken Evangelista Lopez. 5 years na po nakasama natin dito sa ating mga videos na ginagawa. Before kasi wala pang daily devotion. So 5 years ago yon, I think. Marami tayong mga post. Yung mga videos natin ay more than 1,800 na. So, kung susumahin mo, parang 5 years yun na everyday. Now, yung topic po natin ngayon ay Kingship of Jesus. Kingship, nasa letter K na po tayo. Ito po ay seminar edition from A to Z na mga topics po natin. Ngayon po ay letter K na, Kingship of Jesus. So, Jesus Christ fulfills the office of King. First coming pa lang po, hari na si Jesus Christ. Nagsimula na yung kingdom of God na inaugurate na. So, by ruling over all creation and reigning sovereignly over His church. Unlike earthly kings who rise and fall, Christ's kingdom is eternal, righteous, and unshakable. As king, He governs not only with absolute authority, but also with justice, mercy, and love. He subdues our hearts, defends His people, and will return. Yan na po yung second coming. To establish His visible kingdom in full glory. Christ is not just king over the universe, He must also be king over our daily lives. So, medyo mahaba po yung i-cover natin ngayon. Kung yung hindi ko po mako-cover dito, dun po sa separate video as usual, para po sa mga interested na members po ng ating channel. Sabi po rito sa Revelation chapter 19 verse 16. On His robe and on His thigh, He has a name written, King of Kings and Lord of Lords. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Now, ito po ay from the book of Revelation. So, gusto ko lang ipakita sa inyo itong libro na to. Kung meron mang pinakamagandang libro, latest, updated, na kinonsider lahat ng mga writings kahit yung mga unang panahon pa, na mga Christian leaders na, nagsulat. At least may mga minention patungkol sa Book of Revelation. Ito po yung latest and updated. 2 volume po siya, kung bibili kayo ng libro na about the Book of Revelation, yung may sense, yung napaka-biblical na explanation, ito po yan. Now, ito po yung katuruan natin ngayong araw. Jesus reigns as King over heaven and earth. So, ang ating Panginoong Jesucristo, bago po siya umakyat sa langit, sabi niya, kahit nung kausap niya pa lang sa Pilato, nag-usap sila about the kingdom of God. Sabi ni Jesus Christ, pinanganak siya upang maging hari. And Jesus Christ went up to heaven, siya yung naupo sa kanyang trono, and He is the King both in heaven and on earth. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo nung ibinigay niya yung Great Commission sa kanyang mga alagad, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sa makatuwid po ang ating Panginoong Jesucristo, may authority in heaven and on earth. Kung ang bansa natin ay pinaghaharian ng matinong presidente, pinamumunuan ng mga presidente, senators, congressmen and women, at sa executive branch, yung judiciary natin, lahat yan maayos. Kung meron tayong righteous governance, maayos din yung ating bansa. Ang maganda po, mga kapatid, si Jesus Christ, He is the King both of heaven and earth. Ibig sabihin, lahat ng pinaghaharian ni Jesus Christ magkakaroon ng kaayusan. Kung puro kapangitan ang nakikita natin sa mundo, huwag tayong mag-alala, Jesus remains King. Si Jesus Christ hindi namamatay. Yung mga tao na naghahari, naging presidente, naging prime minister, nagiging kings, they come and go. Nabubuhay, namamatay. Pero merong isang hari na hindi namamatay at yung kanyang paghahari nagsimulang maliit nung first coming, ito ay lalago at sasakupin lahat ng mga bansa. Ang tinuro po ng ating Panginoong Jesucristo na panalangin sa kanyang mga disipulo na matatagpuan po sa Matthew chapter 6 verse 10. Sabi dito, ganito kayo manalangin, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ito po ay panalangin ng colonizing, colonization. Ito po yung panalangin ng ating Panginoong Jesucristo na ang intention is to colonize earth. Gusto ng ating Panginoong Jesucristo na yung earth makolonize ng heaven at yung earth maging heaven. Napakaganda pong panalangin. Dumating nawa ang inyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Tanong, ito po ba'y mangyayari? 100% yes.
ang kalooban ng Diyos ay magaganap dito sa lupa gaya ng sa langit. At yung earth, mako-colonize ng heaven. So, Jesus reigns as king over heaven and earth. Pangalawa po, Jesus colonizes the earth through His people. Kino-colonize ng Panginoong Jesucristo yung earth, kasi yung earth kasi, yung leader natin dyan, si Adan. Si Adan, kinuha ni Satan yung power ni Adan. Kaya si Satan naging ruler of this world. Nung dumating si Jesus Christ, tinanggalan niya ng power si Satan. Si Jesus Christ na yung king, both of heaven and earth. Yung earth na ito, kino-colonize ngayon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nasabi sa Matthew chapter 13, yung kaharian ni Jesus Christ, parang buto yan na pinakamaliit. Nung tinanim, siya yung magiging pinakamalaki sa lahat. Masasakop yung buong mundo ng kaharian ng langit. Kaya po ibinigay ng Panginoong Jesucristo yung Matthew 28:18-20. Ito po yung tinatawag nating Great Commission. And by the way, meron po tayong campaign, yung Great Commission 2033. Sa taong 2033, yan na po ang ika-2,000 taon na anibersaryo ng Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo. At ini-invite ko po kayo lahat, sama-sama tayong magtulungan sa mission na ito. Abutin po natin yung ating mga pamilya, kaibigan, mga tao sa paligid natin, at ilapit sila sa ating Panginoong Jesucristo. Taong 2033, ika-2,000 taon na ng anibersaryo ng Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo. Itong Matthew 28:18-20. Now, ano po ba sabi sa Matthew 28:18-20? All authority in heaven and earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I'm with you always to the very end of the age. Ibinigay po ito ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad, sa church, sa body of Christ, sa mga Kristiyano, sa mga tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, upang iabante ang kaharian ng langit dito sa lupa. Kaya po, yung point number 2 natin, Jesus colonizes, kino-colonize yung earth sa pamamagitan ng church, ng people of God. Ikaw kapatid at ako, invited tayo sa mission na ito, na yung earth na nagrebelde sa Diyos ay ipinumbalik muli sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus colonizes the earth through His people. Magtatagumpay po ang Great Commission, magtatagumpay ang panalangin ng Panginoong Jesucristo na your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kaya po point number 3 natin, masasabi nating Jesus secures our victory until His return. Ibig sabihin, aayos yung mundo, gaganda yung mundo. Marami po kasi nagsasabi yung mundo na daw natin pasama ng pasama, as if hindi naghahari si Jesus, hindi umaabante ang ebanghelyo, walang ginagawa yung church dito sa mundo, at yung kaharian ng langit nakatenga. Mga kapatid, Jesus secures our victory. Lumalaganap ang ebanghelyo, umaabante ang church, umaabante ang kaharian ng langit dito sa lupa, at natutupad ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo na your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. At yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, all authority in heaven and earth has been given to me. May epekto po yan dito sa mundo. At nung sinabi niyang, go disciple the nations, lahat po ng mga bansa ay madidisipulo at magiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus secures our victory until His return. At ito po ay nakasulat na sa Book of Revelation, Revelation chapter 11 verse 15. Yung isang anghel po, sumisigaw. Ito yung sinisigaw. There were loud voices in heaven saying, the kingdom of the world. Sabi ng iba, yung kingdom daw ng world, wala na yan. Doon na lang tayo sa heaven. Pero pakinggan niyo pong mabuti. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. Yung pananakop ng ating Panginoong Jesucristo, yung pagko-colonize dito sa mundo, selyado na. Nakasulat na sa Book of Revelation na magiging kaharian ng Panginoong Jesucristo ang mga kaharian ng lupa. Ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghari siya magpakailanman. Ilang application po mula sa pinag-aaralan natin na ito. Number 1, be an ambassador of Jesus. Sinasabi po ng banal na kasulatan na tayo po ay sinugo, mga kinatawan ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Sa lahat ng makakausap mo ngayon kapatid, nire-represent mo si Jesus. Any transaction, nasa negosyo ka man, nasa husgado, nasa kongreso, nasa senado, nasa eskwelahan, at kahit nasang lugar ka pa, kahit nasa loob ka lang ng bahay, nasa kusina, o nasa kitchen, makaharap mo yung asawa mo, makaharap mo yung anak mo,
Tandaan mo, ikaw si Jesucristo sa kanila. You are representing the Lord Jesus Christ because you are an ambassador of the Lord Jesus Christ. At nawa yung mga lalabas sa bibig natin, imbes na malayo sila sa Panginoon, sila'y mapalapit sa Panginoon. Lahat ng binibigas na ating bibig, nakakatulong sa kanila upang makahakbang palapit sa ating Panginoong Jesucristo. That is the mission of an ambassador. We are an ambassador for Jesus. Point number 2, be a colonizer for King Jesus. Mga kapatid, meron tayong hari na nasa langit. Ang pinakayoko dito sa Pilipinas, identity politics. Lagi tayong nakatingin sa mga politiko. Pro ganito ako, anti ganito. Pro ganitong tao, anti ganito. Lahat yun mali. Ang loyalty natin, lalo na tayong mga Kristiyano, hindi sa tao. Minsan, mga Kristiyano, pinag-aawayan mga politiko eh. Meron tayong King. Meron tayong Jesus. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Yung loyalty natin nasa Kanya. At kung anong inutos niya sa atin, yun ang ginagawa natin. At tayo po ay mga colonizers. Kino-colonize natin. Yung una, tayo kinolonize ng ating Panginoong Jesucristo. Ginawa niya, from being an enemy, ginawa kanyang child of God, children of God. Na-colonize tayo, na-convert tayo, naging people of God tayo. Now, tayo mga colonizers na ni Jesus, we colonize our family. We colonize our communities. We colonize our nation. Ang mentality natin, maipasakop yung ating kapaligiran, ating pamilya, ating komunidad sa pagkapanginoon at paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. You're a colonizer. Kaya dapat yung mundo ang tingin natin, mission field. Dapat ito maipasakop sa paghari ng Panginoong Jesucristo. Gusto ko yung vision and mission ng mga churches dito sa Pilipinas, particularly yung isang malaking church, no? Yung CCF. Actually, sa church namin, yung mga lines na yun, kinopya ko yun eh. Yung ganong mission and vision. Transforming lives, families, communities, and nations. Mangyayari talaga po yan, mga kapatid. Kailangan lang natin maging optimistic. And that's our point number 3. Be optimistic through faith in Jesus. Pag sinabi nating optimistic, di ba, optometry, may kinalaman po sa mata, sa pagtingin. Now, kung ikaw ang pagtingin mo positibo, makikita mo yung pagkilos ng Panginoon dito sa mundo. Pero kung ikaw ay hindi optimistic, ang pagtingin mo pessimistic, ang makikita mo puro kaguluhan, gera, gutom, paghihirap dito sa mundo. Tapos tingin mo, ay wala na itong pag-asa. We are in a sinking ship. Para tayong barko na palubog na. You can't do anything about it. Pero kung optimistic ka, colonizer ka ng ating Panginoong Jesucristo, ambassador ka ng Panginoong Jesucristo, ang tingin mo dito sa mundo, kahit anong kadiliman yan, liwanag pa rin ni Kristo ang magtatagumpay. Kahit ano pang nakita mong korupsyon, yung justice and righteousness pa rin ng Panginoong Jesucristo magtatagumpay. If you are optimistic, you're on the side of Jesus Christ because Jesus is optimistic. Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, disipuluhin niyo lahat ng mga bansa, Jesus was very optimistic. Kaya po, marami po ang post patungkol sa Great Commission. Meron po ang analysis dyan. Very careful ang ating Panginoong Jesucristo sa paggamit ng mga words ng Great Commission. At very optimistic yon. Meron talaga yung dulo ng Great Commission na lahat ng mga bansa talaga masasakop ng ating Panginoong Jesucristo. So, be optimistic through faith in Jesus. Kailangan po natin ng eyes of faith na nakikita natin yung pagkilos ng ating Diyos dito sa mundo. Ang problema po, maraming mga Kristiyano para bang ang tingin nila si Jesus umakyat sa langit tapos nakaupo na lang sa trono walang ginagawa. Mga kapatid, Jesus is conquering the nations right now. Kasama po ng iglesia, kasama ng people of God. Nakita niyo po sa Great Commission, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, go disciple the nations. Pero hindi naman sinabi ni Jesus Christ na, sige gawin niyo yan mag-isa, kayo na lang gumawa niyan. Sabi ni Jesus Christ sa bandang dulo, and behold, I am with you always to the end of the age. Sasamahan ko kayo araw-araw para siguraduhin magtatagumpay yung Great Commission. Para po sa ating discussion, what does it mean to live each day under the kingship of Jesus? At tayo po'y manalangin. Heavenly Father, you have installed your King on Zion, my Lord and King, Jesus Christ. I ask that Christ rule over my heart and guide my steps. May my choices, attitudes, and plans reflect my loyalty to King Jesus.
Use me as your instrument to conquer and colonize my family, community, and nation, so they reflect the kingdom of heaven. I offer my life to serve King Jesus. May my life advance the Great Commission to disciple the nations for your glory and honor. Help me serve you with courage and devotion until Christ returns. In the majestic name of Jesus I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Brother Hubert. Thank you very much, kapatid. Kung kayo po ay may natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.